narinig mo yung word na flower, ano yung naiisip mo? Um, ah, Kifi po. Ito ang tinaguriang Bulaklakan ng Maynila o Dangwa. 24 oras bukas ito para sa bagsakan ng mga bulaklak na binebenta sa lahat ng gustong bumili. Ang simbolo ng pagmamahal ay ang bulaklak. Pero sa araw-araw din natin usapin, kadalasan yung salitang flower ang ginagamit natin para itukoy ang genitalya ng babae. Sige nga, tanungin natin itong mga tiga-Dangwa. Ano bang tawag nila sa kanilang flower? Hi ma'am, excuse me. Hello, napansin ko po kasi na bumibili kayo ng bulaklak dito. Tanong po, pag narinig niyo ba yung salitang flower, ano ba naiisip niyo? For me po, love. Nag-usap po kami ng mga kaibigan ko, tapos parang halimbawa, yun po yung ginagamit naming word sa private part po ng babae, kasi di ba parang precious po siya sa atin eh. Bukod sa flower, meron pa palang ibang tawag sa genitalya ng babae. Ito ang natutunan ko kay Abby. Kifi po. What we call vagina or the female genitalia. Ang puwerta o genitalya ng isang babae ay kadalasan tinatawag na flower, bulaklak, o tulad nga ng sabi kanina, kifi. Pero kaparis ng mga bulaklak na nakapaligid sa atin, maraming parte yung genitalya ng isang babae. Ano-ano ang tawag dito sa mga parte na to? Itong alamin natin dito sa episode ng Sex and the Body with Anna and Dr. Isa. Ito si Dr. Isa Matibag, isang OBGYN. Pagdating sa usapang flower, kifi at sexualidad ng mga babae, siya ang makakapagbigay linaw sa vulva. Dok, ang flower, maraming iba-ibang parts. May petals, may stem, may leaves. Ganun din ba ang vulva? Maraming iba-ibang parts? Yes, oo. Madami talagang parts ng vulva kasi alam ko minsan na pagkakamali natin na ang vulva ay vagina pero magkaiba sila. Ang vagina actually parte lang siya ng vulva. So yung vulva, syempre, meron tayong nagsisimula sa mons pubis, which is yung nasa may taas talaga. Yung may parte na merong buhok. Tapos pagbaba natin, no, sa labas, meron tayo ng labia majora or yung labing panlabas. Paloob, meron naman tayo yung labing panloob or yung labia minora. Tapos sa taas noon, meron tayo ng clitoris or yung tinggil. Sa baba ni clitoris, makikita natin yung urethra kung saan lumalabas yung ihi. Tapos sa baba ni urethra, nandun na yung vagina or yung vaginal canal. Dun pa lang yun talaga yung vagina, no? Nakita natin, napakadami yung parts talaga. Parang sa explanation mo, Dok, parang intindi ko yung vagina hindi nakikita, yung nasa loob. Pero yung vulva, yun yung parteng nakikita sa labas or external part ng body natin. So si vulva, yun talaga yung external, female genitalia. Tapos si vagina, siya yung kanal na papunta doon sa internal genital organs naman ng babae, katulad ng cervix, ng uterus, ng fallopian tubes at ng ovaries. Bukod sa may iba't ibang parte ang vulva, meron din kanya-kanyang function o silbi ang bawat parte nito. Isa-isahin natin. So, syempre, yung labia majora at labia minora, sila yung outer covering or outer protective na layers, di ba? Tapos naman yung labia minora, yung labing panloob, yun naman ay nagko-cover naman or nagpro-protect doon sa vaginal canal. So, yun, meron din silang function. Yung labia minora, meron din kasing para-erectile tissue and it can actually also have sensation when you are aroused. Tapos, yung mga glands natin, like the Skin's gland, the Bartholin's gland, they also give lubrication doon sa vagina. So, yung vaginal lubrication, actually marami siyang functions, no? Number one, syempre, it provides the natural cleaning function ng vagina. Kasi nga, self-cleaning organ siya. Hindi mo kailangan lagyan ng mga soap or hindi mo kailangan na linisin talaga sa loob si vagina. Kasi yung mga discharge natin, that's natural. And yun yung function niya na maglinis talaga ng vagina.
And yung lubrication din, it can also facilitate the sperm to travel from the vaginal canal paakyat ng uterus. Teka, meron pang isa. Yung buhok sa ating genitalia o yung tinatawag na pubic hair. Meron din itong sariling function. Meron talaga itong protective function, itong pubic hair natin, no? So, for example, pag merong penetration, di ba? It actually serves as a cushion para hindi masyadong gumagasgas or kumikiskis yung mga genital organs pag nagkakaroon ng activity na ganun. Pwede din siyang also protective from infections, no? Kasi barrier siya para hindi makapasok yung mga bacteria, yung mga viruses, papuntang vaginal canal. So, actually, marami talaga siyang function para protektahan ka. May mga iba nga lamang na who prefer na nag-half trim ito. Yung iba, tinatanggal talaga completely. And, syempre, medyo nababawasan yung ganong mga protective functions. Pero, syempre, choice na rin nila ito. Kung tutuusin, hindi naman tayo madalas nakakakita ng vulva. Baka nga yung sarili natin vulva ay hindi pa natin nasisilip na mabuti. Kaya naman, lumalaganap ang mga idea na may dapat na itsura ang vulva at ang kanyang mga labi or labia. May mga cosmetic surgery na pampabanat or pampaikli ng labia. Ito na lang. Walang perpekto na labia. At walang isang itsura na dapat meron ito. So, kahit na maganda ang mga bulaklak, maganda ang mga flower, ma-aroma sila, parang meron din benefit na we call our body parts kung ano talaga yung mga tamang pangalan nila. Dapat hindi na siguro tayo nahihiya na yung vulva natin, vulva, hindi flower. Oo, dapat vulva talaga ang tawag natin sa kanya. Actually, dapat nga hindi vagina, di ba? Dapat masanay na rin tayo talaga na vulva yung tawag natin sa kanya. O, dapat talaga na-explore natin ito. Dapat alam natin yung mga tamang terms talaga ng mga parte ng katawan natin. Di ba kung alam nga natin yung hair, yung head, yung eyes, dapat alam din natin yung clitoris, yung tinggil, yung vagina, yung labia, at saka kung nasan ito sa baba natin. Cute man gamitin ang salitang flower kapalit sa pangalan ng ating pagkababae. Madaming parte ang genitalia ng isang babae at may kanya-kanya siyang pangalan. Naintindihan ko may bahid na hiya minsan pag-usapan ng mga katawan natin. Pero di kaya yung hiya na to ay dahil lang sa hindi natin lubusang kilala ang katawan natin at ang mga parte nito. Tandaan natin, ang pagkilala sa ating katawan ay pagkilala sa ating sarili.